Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay user WC9, shoutout kay Casimiro Panlaan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3246 hanggang 3250. Bagamat pagod na pagod si Chihian, ayaw niyang maantala ang kanyang pag-aaral. Kung tutuusin, bilang isang student bully, ang dapat niyang gawin ng mabuti ngayon ay ang pag-aaral, kaya hindi niya hahayaang maantala ng ibang bagay ang kanyang career. Pumasok ka muna sa paaralan, at pagkatapos ay bumalik ka upang magpahinga, sabi ni Chihian. Okay, kailangan mo bang maghugas? Pwede ko namang bitawan ka muna, sabi ni Aaron. Si Chihian ay hindi rin magalang at dumiretso sa banyo. Walang choice ang Aaron kundi ngumiti. Natural lang ang lakas ng babaeng ito, pero bakit ang malakas na tao ay nagsusuot ng salamin at nananatiling low profile mamaya? Dahil dito, medyo nalilito si Aaron, ngunit hindi niya inaasahan na magkaroon ng pagkakataong makita ang tunay na dahilan, dahil pagkatapos ng muling pagsilang, napakaraming bagay ang nagbago. Kilala siya ng maaga ni Chihian, na tiyak na magbabago sa kapaligiran ng paglago ni Chihian. Kung magsusuot siya ng salamin para matakpan ang kanyang mukha ay hindi alam. Pagkatapos maghugas ay bumaba na sila. Pagdating sa pinto ng hotel, sobrang nasiyahan ang Aaron nang makitang matagal nang naghihintay ang sasakyan ni Bruce Lee. Bagamat gangster lang si Bruce Lee sa baba, alam niya ang dapat niyang gawin, na isa sa mga kinakailangang kondisyon para sa kanyang mga nasasakupan. Nang makita ang Aaron, bumaba si Bruce Lee sa kotse at pinagbuksan sila ng pinto sa likod. Boss! Tumanggo si Han Sanchen, sumakay sa bus at sinabi kay Bruce Lee ang kanyang destinasyon. Boss, ang school na gustong pasukin ng hipag ko ay hindi para sa kahit kanino. Isa itong pangunahing paaralan sa Yuncheng. Kung hindi siya ma-assign sa school district na ito, aabutin ng malaking halaga. Sinabi ni Bruce Lee sa Aaron, na maaaring ituring bilang isang paalala. Nakatitig si Aaron kay Bruce Lee. Paano ituturing ng lalaking ito si Chihian bilang kanyang hipag? Ang ganitong uri ng hindi pagkakaunawaan ay hindi maaaring mangyari. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang magiging asawa ay si Ivory. You can't control your mouth. I don't mind make it more memorable. Sabi ng Aaron. Mukhang nahihiya si Bruce Lee at nakita ang kalmadong si Chihian sa rearview mirror. Iniisip niya ang relasyon ng dalawa. Pagkarating sa paaralan, direktang dinala ng Aaron si Chihian sa paaralan, at pagkatapos ay pumunta sa opisina ng punong guro. You little brother, matutuwa ka bang kunin ako bilang hipag mo? Biglang tinanong ni Chihian si Aaron. Ang Aaron na kilay ay diretsong tumalon, kung ngayon ay ganoon na ang nararamdaman ni Chihian para sa kanya, tiyak na hindi ito magandang bagay para sa Aaron, dahil nakita niya ang pagpupersenge ni Chihian, mas maagang dumating ang pakiramdam na ito, mas lalong lumalala, unfavorable ito para sa Aaron. Ano ang ikakatuwa ko? Sa edad ko, hindi ko naiisipin ang ganitong bagay. Makakaasa ka na wala akong iniisip tungkol sa iyo. Sabi ni Aaron. Hindi na nagsasalita si Chihian, at walang abnormalidad ang ekspresyon niya. Pagdating niya sa opisina ng punong guro, direktang itinulak ni Aaron ang pinto at pumasok. Ngunit dahil maaga pa, walang laman ang opisina. Masyado bang mayabang ang ugali mo? Hindi ba dapat maghintay tayo sa pinto? Para sa Aaron sa ganitong uri ng hindi magalang na pag-uugali, ipinakita ni Chihian ang kanyang pagsalungat. Kung tutuusin, ito ang opisina ng punong guro, at ang punong guro ang pinakamakapangyarihang tao sa buong paaralan.
Kung ang punong guro ay masama ang loob at nais na mag-aral sa paaralan, ito ay magiging isang pantasya. Naghihintay sa pintuan, at naghihintay dito, ganoon din ang ugali niya. Hindi ganoon kadaling pumunta sa paaralang ito. Nakangiting sabi ni Aaron. Bahagyang sumimangot si Chihian. Hindi niya masyadong naiintindihan ang ibig sabihin ng Aaron. Dahil alam natin na hindi ito madali, dapat tayong maging mas maingat at gumawa ng isang bagay na magpapasaya sa punong guro. Ngunit paano siya magugustuhan ng punong guro kung ginawa niya ito ngayon? Hindi mo ba naiintindihan kung bakit ko ginawa iyon? Tanong ni Aaron. Tumanggaw si Chihian, naghihintay ng paliwanag ni Aaron. There are some people in this world. The weaker you are, the more they will bully you. On the contrary, if you are stronger, they might be afraid of you. Sabi ni Aaron. Ngayon ay hindi masyadong naiintindihan ni Chihian ang katotohanan ito, ngunit sa palagay niya ay dahil ginawa ito ni Aaron, dapat na ito ay makatwiran, kaya pumayag siya. Maya-maya pa ay dumating na rin ang principal sa opisina. Para sa dalawang hindi inanyayahang bisita sa opisina, labis siyang nakaramdam ng pagkadismaya, dahil sa kanyang paningin, ang dalawang estudyanteng ito na parang mga tao ay dapat galing sa kanyang paaralan, at kapag nakapasok sila sa kanyang opisina ng ganito, sila ay mapaparusahan. Mga estudyante kayo ng ilang taon at klase. Naglakas loob kayong pumunta sa opisina ko. Sabi ng principal sa kanila sa malamig na boses. Aaron ng isang pares ng walang takot na saloobin, liwanag sinabi, kami ay hindi ang paaralan dito, ngunit ang aking kaibigan, nilayo na pumunta dito upang mag-aral. Haha, na may malamig na ngiti, ang punong guro ay umupo sa kanyang opisina at sinabi kay Aaron, alam mo ba kung saan ito? Siyempre, kung hindi, paano ako narito? Aaron said, dapat malanawan mo na kung gusto mong mag-aral dito, kailangan mong humingi ng permiso sa akin. Ngunit kapag pumasok ka sa aking opisina na may ganitong saloobin, sa palagay mo. Tumangala ang punong guro, tinitingnan si Chihian, at pagkatapos ay patuloy na sasabihin, sa palagay mo ba ay may pagkakataon pa siyang mag-aral dito? Ginagawa ko ito para mas madali para sa kanya na pumunta dito para mag-aral ng Aaron. Ang ugali ng batang ito ay hindi komportable sa punong guro. Bagamat ito ay talagang isang maginhawang paraan upang pumunta sa likod ng pinto, siya ay hindi nasisiyahan sa pakikitungo sa isang maliit na bata na may mataas na saloobin kapag nakita siya ng mga magulang ng isang bata, hindi sila maaaring maging mahinhin, yumuko upang tumawa, o kahit nabigyan siya ng isang magandang regalo sa kanila, napakayabang nila na itinuturing nilang teritoryo niya ang opisinang ito, mga bata, maaaring hindi ninyo maintindihan ang aking kakayahan. Nakangiting kinuha ng punong guro ang landline sa mesa, tawagan ko ang mga bisita out, hello, what's the matter? Wala sa ayos ang telepono. Malinaw na naramdaman ng punong guro na halos araw-araw ang landline na ito ay ginagamit sa loob ng paaralan. Paano ito masisira ng walang dahilan? Aaron smile, sira ang phone, syempre ginawa niyang multo, siya lang tahimik ang nakakagawa nitong bagay na ito, parang willing si God na bigyan ako ng time. Magkaroon tayo ng magandang talakayan. Sabi ni Aaron, ngayon, kahit dumating ang makalangit na haring si Lao Tzu, hindi siya makakapag-aral dito. Mas mabuting pumunta ka na ngayon. Sabi ng principal na may malamig na mukha. Nakakahiya naman na mamaya ko na lang isubo. Bakit? Nakangiting sinabi ni Han Sanchen na inaasahan niya na hindi ganoon kadali para kay Chihian na makapasok sa paaralan, kaya handa na siya para dito. Ngayon dapat ay papunta na si Chan Changsheng. At desidido ang sinabi ng punong guro, nang makita niya ang maunlad na araw, hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Nang makita ang ugali ni Aaron, galit na galit ang punong guro na walang nang ahas na maging napakayabang sa harap niya, hindi pa banggitin na siya ay isang maliit na bata. Pwede mong subukan. Gusto kong makita kung paano mo ako napalunok. Sabi ng principal sa malamig na boses. Ang kanyang katayuan sa larangan ng edukasyon ni Yun Cheng ay pambihira. Pabayaan ang isang ordinaryong pamilya, kahit na ang isang pamilya na may partikular na prominenteng katayuan ay kailangang magbigay ng mukha sa kanya. Hindi siya naniniwala kung gaano kalaki ang lakas ng batang ito. In fact, it can be very simple. As long as you nod your head, you don't have to make it hard to finish. Pinaalalahanan ng Aaron, ngunit ang ganitong kabaitan ay hindi tatanggapin ng punong guro.
Kung makapasok siya sa paaralang ito, mula ngayon ay isusulat na pabalik ang pangalan ko. Sabi ng punong guro, napatulala si Han Sanchen. Hindi niya binibigyan ang kanyang sarili ng anumang paraan. Malamang spoiled siya sa ibang magulang. Kaya pala ang yabang niya. Gayunpaman, ito rin ay isang makatwirang bagay. Sa panahong ito, binibigyang halaga ng mga magulang ang edukasyon ng mga bata, at ito ay isang napakagandang paaralan. Tiyak na maraming mga magulang ang magbibigay sa kanya ng mga benepisyo sa pamamagitan ng pintuan sa likod. Sa paglipas ng panahon, ito ay magpapaunlad sa kanya ng ilusyon ng pagiging superior. Ilang taon ka nang naging punong guro? Tanong ni Aaron. Ano bang problema mo bata ka? Huwag kang magkunwaring mature sa harap ko. Marami na akong nakitang batang katulad mo. Hindi nasisiyahang sabi ng punong guro. Sa paglipas ng mga taon, dapat ay nakatanggap ka ng maraming benepisyo. Hanggang kailan ka maaaring manatili sa posisyon na ito kung ang mga bagay na ito ay nalantad? Patuloy na nagtanong si Aaron. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ng punong guro. Marami na siyang narinig na katulad ng mga salita, ngunit tiwala siya sa sarili niyang paraan, malinis at walang batik, at hinding-hindi hahayaang mahuli siya ng sinuman. Sa makatuwid, ito ay isang ganap na pantasya na gamitin ang bagay na ito upang pagbantaan siya. Little fellow, nakita mo na ba akong nakinabang? Nakangiting tanong ng principal. Aaron shriveled bibig, sinabi, ito ay hindi. Mas lalong ipinagmamalaki ng punong guro ang ngiti, sinabi, dahil hindi mo nakita, ayaw mong magsalita ng walang kaparerikan, kung hindi, maaari kitang kasuhan ng paninirang puri. Pero kung gusto kong malaman ang mga bagay na ito, malalaman ko. Naniniwala ka ba? Sabi ni Aaron. Para sa ganitong uri ng panunokso, ang punong guro ay hindi natatakot, dahil maraming mga tao ang nagsabi sa kanya ng mga ganoong salita, ngunit sa huli, ano ang resulta? Hindi pa rin siya umuupo sa opisina ng punong guro. Pwede mong subukan. Kung malalaman mo, gusto kong magpasalamat ng marami. Pagkatapos nito, bumantong hininga ang punong guro at nagpatuloy, masyadong matagal na akong nakaupo sa ganitong posisyon, at naiinip na ako. Lalo na't gusto kong sumubok ng bagong buhay. Dahil sa mayabang na mukha ng punong guro, lumabas ang balak na pagpatay ni Han Sanchen. Bilang isang tagapagturo, ang kanyang saloobin ay halatang hindi kwalipikado. Gayunpaman, ito ang lupa pagkatapos ng lahat. Hindi malulutas ng Aaron ang problema sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao. Gagawin mo, sabi ni Aaron. Kung wala nang iba, umalis na kayong dalawa dito. As long as I sit in this position for one day, she will never have a chance to study here. Matigas na sabi ng punong guro. Don't worry, I have a friend who is already on the road. Naniniwala akong magugulat ka na makita mo siya. Sabi ng Aaron. Walang silbi ang paghahanap ng tulong. Yun Cheng, walang makakapag-utos sa akin na gumawa ng mga bagay-bagay. Sabi ng punong guro, tumawa si Aaron ngunit walang sinasabi. Ang pagmamayabang niya ay sa ngayon lang. Kapag nagpakita si Tian Changsheng, magkakaroon ba siya ng lakas ng loob na sabihin iyon? Tingnan ang Aaron ay hindi pa rin kumikibo, ang punong guro ay medyo naiinip, ayaw niyang harapin ang dalawang ito hayaan siyang hindi komportable sa mga tao. Nang hindi makalusot ang landline ay muling inilabas ng headmaster ang kanyang mobile phone, ngunit ang kakaiba ay walang signal sa cellphone na para siyang nataman ng multo. Anong sitwasyon? Bakit hindi ko magamit ang cellphone ko? Sabi ng punong guro na may pagtataka sa mukha. Aaron smile, para sa kanya, ang mga ito ay maliit na paraan, hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ngunit nang makita ni Chi Yian ang ngiti ni Aaron, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam. Alam niya na maaaring ginawa ni Aaron ang mga bagay na ito, ngunit paano niya ito nagawa? Maaaring ilipat ng landline ang linya, ngunit laging nasa kanya ang mobile phone ng headmaster. Kahit na may gusto siyang gawin, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Tatawag ako ng security. Kung gusto mong itaboy, pwede kang maghintay dito, pero payo ko huwag kang magwawala. With that, lumabas na ng office ang principal. Tinanong ni Chi Yian si Aaron, paano mo ito ginawa? Ano? Naguguluhan si Aaron na nakatingin kay Chi Yian. Landline, mobile phone, di ba dahil sa'yo, kaya hindi magagamit? Sabi ni Chi Yian. Of course, it's not because of me.
I don't have such ability. Sabi ni Aaron. Sa tingin ni Chi Ian ay hindi ito posible, ngunit bukod sa Aaron, ano ang dahilan? Nagkataon lang ba, humingi ka ba ng tulong kay Chan Changsheng? Tanong ni Chi Ian. Nakangiting tumango si Han Sanchen. Natural, ang ganitong bagay ay mas malulutas ng Chan Changsheng. Siyempre, mahahanap din niya si Mo Yang, ngunit kung lalabas si Mo Yang, natatakot si Aaron na ang puso ng punong guro hindi kakayanin. Si Mo Yang ay isang tao sa kalsada, kung siya ay nakakasakit sa kanya, siya ay madalas na gustong makakita ng isang eksena nag-iwan ng isang maliit na silid para sa punong guro. Kung tatawagan natin si Chan Changsheng at si Mo Yang, maaari pang ang mamatay si Chi Ian. Huwag tumanggi. Sa oras na ito, itinulak ang pinto ng opisina, ngunit hindi ang punong guro ang nakahanap ng security guard na bumalik, ngunit sa wakas ay dumating si Chan Changsheng nang makita ang Aaron. Ang mukha ni Tian Changsheng ay nagpakita ng isang ngiti. 3,000 hindi mo kailangang lumabas ng personal para sa isang maliit na bagay na kaya ko ito sa isang tawag sa telepono. Sabi ni Chan Changsheng, akala ko kaya ko ito, ngunit sinong mag-aakalang minamaliit lang ako ng punong guro. Walang paraan. Kaya naman hinayaan kitang pumunta dito, sabi ni Aaron. Mahina ang ngiti ni Tian Changsheng. Bagamat hindi niya alam kung bakit ginawa ito ng Aaron, alam niyang hindi ito isang bagay na hindi kayang gawin ng Aaron, dahil hindi niya kailangang gawin ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!